Mahina ba tumuka o kumain ang inyong mga alagang manok? Palaging nasa gilid at nahirapan maghinga. Huwag itong isa walang bahala. Baka ang inyong mga alaga ay may sabaga. Bigyan sila ng CPU Lemongrass Water Soluble Premix. Ito gawa mula sa katas ng salay o tanglad. Segurado kang natural at hindi nakakalason. Proven and tested dito sa Philippine Native Chicken na pinababalik ang gana ng manok sa pagkain at mabisang pantambal para sa infeksyon na nagdudulot ng common respiratory diseases. Ano pa ang hinihintay mo? Order na! Sa ngayon, atin namang pag-usapan ang tungkol sa mga patoka at mga kasangkapan na kailangan po natin sa ating pag-aalaga ng manok. Kasi ang isa naman tingnan natin ito is that na kung pwede pa lang, magamit po ninyo yung lokal na materyales. Otherwise kasi pag ipilit natin na gamitin po natin is yung mga mamahaling kagamitan. Baka mahirapan na tayo maghanap-hanap yung kung bakit na pwede ba ang gamitin natin is yung mga lokal na materyales lang. So ang isa kasi sa mga konsiderasyon natin ang ibigay ko ngayong ideya parte sa patoka is yung tawag namin dito is general recommendation. So ibig sabihin halos ang rekomendasyon na to na pwede nyo magamit sa mga tawag dito sa mga manok nyo, sa bibi o itik. Kaya lang ang isa dito sa tandaan natin na itong formulasyon na to is hindi ganon kakumplito ang mga sustansya na ibigay nito. Yung kung bakit na ito applicable lang sa mga gumagala nating manok. Otherwise kasi pag gagamitin nyo na nakakulong yung manok nyo, baka hindi niya mabigyan ng tawag dito ng mga karampatang sustansya na kinakailangan niya para sa produksyon, maintenance ng katawan niya, o di kaya yung tawag namin doon is yung sa reparative performance. Kasi ang hayop kasi, ang inuuna niyan kung lumalaki yan, may yung para doon sa paglaki niya. Pag naabot yung tamang edad para sa paglaki, ang next naman yan is yung maintenance niya. Yung pangatlo naman is, ang tawag namin doon is what we call the reparative performance. So kung may sobra ang sustansya, para doon sa maintenance niya, ibig sabihin, pumunta yan sa reparative performance. Yung kung bakit na itong formulasyon na to na mayromente na ginagamit dito is yung mais. So, almost mga 78% ng formulasyon na to is yung mais. So, mabigat kasi ang mais na ibenta, lalo yung panahon na minsan, pagdami ang nag-harvest ng mais. Ang problema natin is that na sobrang mura na ang bilihan sa palengke. Yung kung bakit na kung posible pa lang ang gamitin natin is that na gawin na lang natin patoka doon sa mga manok natin para at least ma-maximize natin yung gamit natin sa mais. Ang pangalawa is yung darak. Ang problema natin sa ngayon, yung darak kasi hindi na ganoon kadami sa palengke. Minsan yung darak mas mahal pa sa bigas. Yung kung bakit na minsan yung nagawa ng iba, mas mabuti pang ibigas na lang ilagay mo doon sa patoka. Pero maawa po kayo, huwag niyo bigay yung bigas. Ang dala kasi na yan, pwede nang galing doon sa may bibikuno o di kayo yung traveling tawag natin. At saka yung kiskisan, kasi ang magandang darak kasi doon sa mga malaking arosera, tawag doon is rice bran D1D1. Pero yung mga darak naman mula sa kiskisan, minsan malalaki yung mga particle size niya, yung kung bakit na yung fiber content taas. Hindi naman fiber content kasi pag kasama na yung ipa doon sa darak. Ang problema natin hindi sa mabilis na matunaw ng hayop. But in the absence ng darak, pwede nyo rin na gamitin ang tawag natin dito is yung saging. Lalo na pag yung saging is yung tawag natin dito, yung wild na saging. Ang tawag namin dito is yung puckle. Pwede na i-dry yun. Pag dry nyo, pwede na kung medyo masipag-sipag kayo, alisin yung balat niya, tapos yung sa loob niya, yun ang slice nyo ng maliliit. At saka pag na-dry nyo, gilingin nyo, para maging alternatibo doon sa darak, pag walang darak. Ang iba naman,
Sinasama pati yung balat niya, kaya lang problema natin sa balat kasi mataas yung fiber content niya. But kung sa mga sisiw, yung laman ng gamitin natin, but kung sa mga malaki, no, pwede nyo nang isama yung balat niya. Kaya lang mas matagal na matuyo, no, ang saging na may kasamang balat compare natin sa may ang loob lang yung ginagamit. No, yung kung bakit that magiging alternatibo natin pag walang darak na pwede na pagbilhan. Ang isa naman ay yung munggo o di kaya yung sitaw. No, kailangan natin is 8 kilo, no, sa bawat na 100 kilo ng patuka natin gawin. Pero pag ginamit natin to, pwede bang iluto muna natin? No? Iluto muna natin. Ang tawag doon is kung ma-roast natin siya or sa amin dito sa Iloilo tawag doon sinanlag. No, if you can have it be roasted, no, na kung saan po hindi sa sobrang sunog ha, katamtaman lang. Kasi ang sitaw, munggo o di kaya yung ibang pang beans diyan, pag hindi mo kasi niluto yan, ang magiging problema natin, hindi sa ganun kabilis ma-digest ng hayop. Meron kasi yung tag namin doon is anti-nutritional compound na kung saan na matuka sa ng hayop mo, ang problema mo lang hindi sa ma-absorb ng katawan. So yung dapat na iluto nyo muna para mas maganda. Pag luto, pwede bang i-roast nyo lang. Ang isa pa naman is if available, yung talaba, yung oyster shell, no, pwede nyo gamitin. Yung eggshell, kung meron din lang, pwede bang iluto nyo rin. No, kasi ang problema natin, baka yung eggshell, pag hindi nyo kasi niluto yan, no, magiging problema natin, baka yung mikrobyo doon, baka siya mismo ang magkalat yan. So, isa yung pamaraan natin na kung saan, no, parang na yung kailangan natin sa, kung wala po siguro yung mga snails doon, no, sa bukirin natin, no, pwede na magamit natin. O di kaya yung isa doon is what they call the paggamit ng piecemeal. Pero kung walang piecemeal naman, no, pwede nyo magamit is yung golden kohol. No, that is in lieu of the piecemeal. Pero pag nag-prepare kayo ng golden kohol, ang gawin natin, siguruhin nyo muna na hindi nakapag-spray ng insecticide or what they call molluscicide yung katabing bukirin nyo. Doon kayo kumuha ng golden gold, baka may lason, baka matay yung pakainan nyo, mapatay yung hayop nyo. Ang kagandahan doon is that na before mo siya i-process, pwede bang palabasin muna natin yung mga putik sa katawan niya. Ibig sabihin, pag pinalabas mo yung putik na yan, usually, no, tatlo o 4 na araw, ilublob nyo na sa tubig. Lagyan nyo ng takip sa taas, na pananggalang na hindi makalabas yung golden kohol, para at least yung target doon na habang tumatagal kasi sa tubig niyan, pinapalabas yung mga lupa na nalunok niya, o mga putik na nalunok niya, posible palit-palitan nyo. Kasi ang problema natin kasi yung golden kohol, kasi pag sa tubig yan o maputiking lugar, ang problema natin, baka may mga parasitiko na kasama dyan. O yung kung bakit na minsan pag hindi mo na-prepare na maganda, baka mangyari yung manok mo, nangangayat, irispikas na mga parasitiko na doon. So kung nagpalabas na ng kuhol yung putik sa katawan niya at 3 days, hugasan natin, 4 days hugasan natin, at saka gawin natin dyan is iluto natin. Iluto sa mainit na tubig para at least kung kumukulo yung tubig, lahat ng mga parasitiko sa loob ng katawan mismo ng golden kohol, mamatay at saka maipalabas yan. Yung tubig na pinulutuan mo, itapon mo. At saka gawin mo, igiling mo yung gamit yung manual or tag namin doon is meat grinder. Na kung saan pag giniling mo na yan, pati yung shell niya dala. Ang gawin natin para maitago nyo ng medyo matagal-tagal ng konti, 1:1:1. Ibig sabihin, sa 1 kilo ng golden kohol, lagyan nyo ng 1 kilo ng molasses, at sa 1 kilo ng darak para at least maitago nyo ng medyo matagal-tagal ng konti. Yan ang technique kasi. Para kung matago nyo ng matagal-tagal, pero kung makita nyo sa formulasyon natin, ang kanyang concentration lang is 2 kilograms per every 100 kilogram. Bakit? Kasi ang problema natin pag yung molasses na doon, pag nasobrahan kasi ng molasses,
ang intake baka magtatae yung inyong hayop. So yung kung bakit na maliit lang. Kung ang ginawa nyo kanina na golden kohol plus yung darak plus yung molasses 1:1:1, pwede nyo lagay yan sa isang container at saka matago kahit abutin nyo ng 6 na buwan. Ang gawin mo lang kung tawag dito, kung gamitin mo na siya, pwede bang i-sun dry o di kaya mas maganda kasi kung air dry po ninyo na hanggang magtuyo sa. Kung alanganin, lagay nyo sa lugar na medyo mahangin at saka yung init hindi ganun tindi. Kasi pag sobrang tindi kasi na hangin, magiging problema nyo yung sustansya. And yung mga benepisya ng organism baka mawala yan. So yan ang gamitin natin as alternative natin sa fish meal kung wala pong fish meal sa lugar nyo, yung whole. Pero kung may fish meal, 2 kilo po, enough na yan. Huwag nyo masyadong damihan kasi pag sobrang dami yan, baka makapikto din on your chicken. Lalo pa sa mga sisiw. Yung kung bakit pag nasisiw kasi ang ginagawa ng iban, basta nakagala lang yan, malagyan lang ng ginlig na mais at saka konting mumo o kung yung bahaw, na kanin kung saan i-mix nila at saka bigay doon sa mga sisiw. Kasi pag nakagala na yan, ang kakulangan niya sa sustansya, makuha nila doon sa may galaan. Kaya lang, ang isa sa konsiderasyon mo pag nakagala yung mga sisiw mo naman, ang problema natin, habang dumadami yung manok nyo, yung presensya ng mga pili matuka sa paligid na nababawasan din. Yung kung bakit na dapat magbigay po tayo ng konting supplemental. Ang isa pa doon is posible yung kombinasyon naman, kung meron kayong kombinasyon ng malunggay, na siling labuyo at saka yung salay o diya yung lemongrass. Ang gawin po natin, possibly i-air dry natin or partly sun dry natin hanggang na maging crispy. Sa po ang salay na yan, kung posible pa lang na ma-ikat natin. Mas mabuti kasi pag tinadtad natin na maliliit, para mas mabilis na ma-dry at saka kung igiling ninyo, mabilis lang na ma-powderize yan. Ang purpose kasi ng malunggay, sili at saka salay, it serves as what they call the phytogenic preservatives. Ibig sabihin na it provide you, nagbibigayan ng sustansya na kailangan, mineral, lalo na yung malunggay, ang sili at saka salay na pangontra laban sa sakit. Ang fish amino acid naman natin, na ibig sabihin yung ginagawa nyo mga FAA dyan sa mga lugar ninyo, pwede nyo gamitin yan. 200 grams na for every 100 kilograms ng patoka, yan ang pwede nyo magamit. Tandaan natin, itong mga patoka na to is intended lang para sa mga manok natin na kung saan nakagala. Pero kung ang manok nyo is nakakulong po, alanganin. So, ibig sabihin, wag po natin ipilit na gamitin yan. Ang tanong ngayon, Doc, ano ba ang magamit na pwede namin gamitin pag gumawa doon ng patoka? Ang isa po sa pwede nyo magamit is yung kung makita po nyo yung gilingan. Ang gilingan na makikita kasi available yan kasi sa mga market. Kasi ito kasing gilingan na to, hindi naman kailangan na sundin nyo yung gilingan na yan na 3 piraso, 1 piraso lang. Para at least ma-adjust nyo yung paglabas ng particle, or yung mga lumalabas ng giniling na kung saan pili din na medyo malaki-laki, medyo makapal, o di kaya medyo manipis o medyo powdery na in nature. So kung gusto mo more powder, ibig sabihin i-adjust mo lang at ibalik lang ilang beses para magiging powder, yung patoka na yan. Ito kasi ang isa sa mga pili nyo magamit na kung saan pag yung pinag-usapan nyo medyo madami-dami ng konti yung manok nyo, na kung saan parang di na kaya na ibayo dyan. Pero yung sa mga lugar naman na sobrang layo, wala namang kuryente at wala namang motor, ang isa sa magamit natin is yung gilingan na bato. Ito kasi ang conventional, kahit yung palay, mais, kasi sa mga burubuduking lugar na malayo yung tawag dito yung mga rice mill, ito ang ginagawa nila as alternative means sa paggiling ng mais. Tandaan natin that may mga different design kasi yan. Mayroon iba na
kung makikita nyo sa picture, no, medyo kailangan niya ng konting lakas. Pero may mga area din na may extension arm kasi yan na kung saan mas magaan lang no, na igalaw no, ng tao ang gilingan na yan. Actually, ang gilingan na yan, no, sapat na yan. Pag meron pa kayong mga 10 manok dyan, inahin, no, pwede na rin yan na gamitin niyo para sa mga materials na kanina sabi ko. Ang hindi mo lang siguro magaling dyan, yung golden kuhol, dapat ibayaw nyo siguro pag wala kayong galingan para gilingan no, para sa karne. Pero kung may gilingan kayo sa karne o wala, di gamitin nyo yung mga conventional na mga gilingan. Isa yan kasi sa mga, ang kailangan na natin dito is na ma-creative tayo or maging innovative tayo no, sa paggawa ng patoka ng ating mga hayop. Otherwise kasi kung bili kayo ng bili doon sa palengke, ang pagbili nyo kasi sa palengke na yung kung bakit na ang mga patoka no, nagiging mahal yan, it is because na kung saan ang convenience na kasi gusto mo kasi na hindi kayo mahirapan, bili ka na lang. So bili ka ng medyo mahal na may kamahal ng konti. No, kaya ang problema natin habang lumalayo yan, kung saan yan ginagawa, no, na, lalong nung nagmahalan yung presyo niya. Actually, kung tingnan natin, no, ang ibinibigay ko sa inyo na formulasyon na yan, matagal na yan na ginagamit natin no, ng mga kasamahan natin na mga magbubukid o mag-aalaga no, doon sa mga bukirin. No. Yan kasi ang ginagamit is majority is mais kasi ang purpose niyan, sobrang dami ng mais sa field, yung kung bakit na pinaniramihan na yung mais para yung mga content na mga bahagi niyan, no, yung madarak, munggo, or yung talaba na yan, o kaya yung piecemeal o golden kuhol, bulonggay, at saka yung bis-amino acid, no, para dagdag lang yan ng kaunti. No, isa kasi yan sa mga titingnan natin na mga mas mapabintahan natin no, sa ating mga mag-alaga. Na matandaan natin that habang tayo na mismo ang gumagawa ng patoka, mas mura ang kinatnan ng ating inalagaang hayop o manok o bibi o itik. At the same time, no, mapataas pa natin ang income natin. Ito kasi ang, kung makikita nyo sa larawan, yung giniling na kakawate, no, at saka yung ang pakal, yung tawag namin doon is yung wild na banana, no, pati yung bulak ng saging na pakal, no, yung ginamit namin din na mangin bahagi no ng mga ginagawa namin noon na panaliksik sa field, parte sa patoka. Kung ano available in the field, yan ang ginagamit ang pinakamarami. Kaya lang ang isa sa nakita natin dito is that na pag maramihan na yung manok mo, no, kailangan mo na ng extra equipment. Otherwise kasi pag gilingan na mano-mano pa rin, baka abutin ka ng 1 linggo, hindi mo matapos yung paggawa mo ng patuka. No, yan kasi ang pinaka matrabaho na bahagi no, sa pag-alaga ng manok. Yung kung bakit that kung plano mo naman na medyo paramihin ng konti yung manok mo, no, ibig sabihin, dagdag din kayo ng konting equipment para na madagdagan. The formulation that I've given kanina, pili nyo gamitin yan. No, kung alanganin kayo, pati sa baboy nyo, pili nyo magamit ang formulasyon na yan. No. Hindi naman sa ganoon kahirap hanap-hanapin ang mga kailangan nyo. Sa paggawa nito, no, sa una, yung manok nyo kasi baka manibago sa patoka yan. No. Pero sa kalaunan, masaya na rin na gano'n yung patoka. Ang tawag kasi namin doon sa bago pa lang binigay mo, ang tawag doon is what they call the neophobia. Pag sinabi mo neophobia, na nanibago lang, i-allow mo, minsan ginagawa pa dyan ng ibang kasamahan natin noon sa mga mag-alaga ng manok. Ang gawin natin na buong araw, wag mo nabigyan ng patoka. Susunod na araw, doon mo nabigyan ng patoka para kusang tukain niya na. At kung nasanay na sila sa ganyang patoka, hindi mas maganda. Tandaan natin na mas mura yung patoka na yan. Yan ang isa sa mga nakita namin na bintaha, no, on the backyard scale na production. Kaya nasabi ko ngina, na kailangan talaga pag dumami yung manok nyo, no, dapat na mag-invest talaga kayo sa equipment. Otherwise kasi,
baka hindi, baka doon pa lang sa pag-prepare ng patoka, no, baka tama rin kayo. Sobrang dami kasi, pag dami ng manok, ibig sabihin dami dapat na i-prepare po ninyo.